Marami ang nagtag sa amin ng mga netizens tungkol sa nag-viral na rider dahil palaging inaangkas niya ang 3 taong gulang niyang anak sa kanyang pagdi-deliver. Bakit nga ba kailangan niya itong gawin? Panibagong araw para sa 32 years old na si Joseph Tobias at sa 3 taong gulang niyang anak na si Tyler. Matapos maligo at makapag-agahan, naggayak na si Joseph at dinampot ang kanyang helmet. Maya-maya lang, hinawakan na rin niya ang kamay ni Tyler at sabay silang lumabas ng bahay. Sumakay na motor si Joseph at isinakay ang kanyang anak sa harapan. Hindi lang basta gagala ang mag-ama, kundi magdi-deliver para sa mga online shopping app. Umaga, magkakikilos ka para sa anak mo. Tapos sa tanghali, tatrabaho ka kasama ang anak mo. Pero minsan, hindi rin maiwasan na nasisita sila ng mga alagad ng batas. Sabi sa akin nung HPG, ba't kasama ko yung anak ko? Hindi na po ako nakikipag-agreemento kasi alam ko po yung magiging violation ko, alam ko po yung mali ko kasi bakit kasama ko yung anak ko. Kasi no choice, yun lang din po yung mga bibig ko sa mga HPG. Kasi no choice po ako kasi single parent po ako, ito ang trabaho ko. Taong 2019, nakilala ni Joseph ang nanay ni Tyler sa Facebook. Isang kahig, isang tuka lamang ang babae na ayaw na niyang pangalanan. Kaya ginawa raw ni Joseph ang lahat para rito. Bilang pagsunod sa batas patungkol sa custody ng anak, sa nanay napunta si Tyler nung una. Subalit, mismong kaanak daw ng babae ang nag-report kay Joseph na hindi naalaga ang mabuti ang kanilang anak. Ngayong si Tyler ay nasa poder na ng kanyang ama, solong tumataguyod sa kanyang bumunting pamilya. Hindi makadiskarte si Joseph na tulad ng ibang delivery riders. Sa tuwing mag-aabot ng parcel, mayat maya niyang nililingon ang anak. Sa mga kalsada, hindi pwedeng sabak ng sabak. Kailangan sa lahat ng oras, mag-ingat at magdahan-dahan dahil may 3 taong gulang na bata siyang kasakasama. Hindi naman pwedeng huminto sa hanap buhay si Joseph dahil siya lang ang inaasahan. Habang pinag-uusapan at sinusulat namin ang istoryang ito, hindi mapanatag ang aking kalooban sa kalagayan ng mag-amang Joseph at Tyler. Kaya naman, ako na mismo ang kumausap kay Joseph sa telepono para malaman ang kanilang mga pangangailangan. Magandang hapon po Sir Joseph, na pakinggan ko ang yung kwento na yung anak mo ay naangkas mo sa pagdi-deliver mo, which is number 1, mapanganib para sa bata, number 2, violation po yan, at gusto ko pong makatulong. Ang sabi po sa akin, nag-ipon daw po kayo ng pambili ng L300, sa gayon, hindi na nasa motor yung bata, para pag nag-deliver ka, yung bata pwede mo isama sa L300. Nag-ipon ka ngayon ng pang-down, yan yung problema mo. Magkano na pong naipon mo? Ano lang po sir, sa 30 pa lang po yung pera ko sir sa ngayon sir kasi 30. Ano pa po ako Shopee pa po kasi ako para maka-upload pa po ng post pa. Magkano ho ba ang down sa L300? Hindi ko po kasi masasabi sir hanggang hindi pa po na-approve ng bangko sir eh. Pero may mga Mitsubishi na rin po ako na inquiry po, tsaka photo. Sa ngayon po kasi, yung iba po kasi sir, dinidecline po, gawa nga po ng napakalit po kasi ng salary ko. So, ibig sabihin, kahit na sagutin ko na yung kulang mo sa down payment, hindi ka pa rin ma-approvean. Pero sir, delikado yan sir, yung araw-araw, kaangkas mo yung bata, 3 years old, napakalit pa ng batang yan sir, di ba? Sige sir, mag-usap kami ng mga tao ko, and then, tingnan namin kung paano kami makatulong. Sir Joseph, nako. Yes sir, maganda nga po. Maganda po. Meron akong 2 balita sa iyo. Isa lang pagpipilian mo. Ano muna gusto mo rin? Yung good news o good news? Parang walang choices yun sir ah. Siyempre, doon tayo sa good news. Ang good news is, hopefully next week, meron ka ng futon. Guaranteed. Salamat sir. Kukunin na natin sa futon. Hindi ka nadadaan sa bangko. Ako nang bahala. Okay? Salamat sir. Sure na yan. Okay, congratulations. Meron ka ng futon. Basta't alaga mo anak mo palagi, okay?
Opo, sir. Salamat tayo. Okay lang yon. Okay lang yon. Pasalamat ka sa Panginoon, wag sa akin. Ginamit ako ng Panginoon para matulungan ka. Thank you din. Ingat palagi. Okay? Salamat po, sir. Lahat ng mga paghihirap ko na parang nabawi lahat sila ako. Yes, sir. Hanga po ako sa inyo. Lumalaban kayo ng parehas. Tulad sabi kanina, yung iba nga dyan, lalaki ng katawan, nang scam pa, gumagawa ng katarantaduhan para makapangloko ng tao. Ikaw, lumalaban ng parehas. Kahit na naghihirap ka, ginagawa mo lahat para sa anak ko. Salamat, sir, sa pagiging ulirang ama. Okay? So po, salamat. Speechless talaga ako, sir. Wala akong ibang masasabi talaga. Maraming salamat po. Guaranteed, sir, next week meron ka ng sakyan. Brand new, i-deliver namin sa iyo. Okay? Sasamahan ka namin doon sa mismo may-ari ng photo sa kasa at ibibigay sa yung susi. Okay, sir? So, ngayon na yung araw na makikita mo na yung iyong sasakyan. Brand new, yun. Kaya ako, sir, na-sted talaga ako. Ha? Unexpected po talaga yung nangyari sa buhay po namin dalawa ng anak ko. Hindi ko talaga expect na ganito. Deserving Sa talaga. 5 years pong paghihirap ko po, sir, sa Senator. Sa buhay ko, sir, ngayon lang ako nakakaranas ng ganito. Please, sobras po. Lahat ng paghihirap na ginawa ko, kapalaki ko lang na maayos yung anak ko. Kaya nga, kahanga-hanga ka. Init kaya sir, yung motor ko, ginilan ko talaga ng bubong. Kasi gawa po, anak ko lagi ko sinasabi. Ay insurance, kunan natin. Sagutin ko lang insurance. Kailangan mo na insurance yan eh. Kasi paano kung karnap yan o merong nangyari sa sakyan, please mabayar insurance. Ipa-insurance natin ha. Okay, kaya natin insurance. Ako sasagot ng personal ko. Kaya ka talaga ako, sir. Unexpected talaga yung nangyari sa buhay ko. Habang naiyak ka, natatawa siya. Ito sa kanya, natuwa siya. Talaga, sir. Walang anuman. Yung sasakyan binigay namin para kabuhayan ninyo mag-ama. At napahanga nyo kami. Hanga-hanga ko sa kasipagan mo. Pag kumakayod ka para sa baby mo. Well, congratulations. At ngayon, dumating na ang inaabangang araw ng aming sorpresa. Thank you po, Senator Rapi Tulfo and Poton Motor Philippines Inc. Sa binigay po ninyong opportunity sa akin na magkaroon po ako ng 4 wheels. Maraming salamat po. God bless po.